pinila po ninyong anti-dynasty law, ano po ito? Well, ang Makabayan noong this week nung nag-ano kami ng panata ng Makabayan o panata ng mga kandidato, naglabas kami ng panata para doon sa anti-political dynasty kasi napapansin natin through the years dahil nga sa walang malinaw na guidelines, although nasa batas naman natin, nasa constitution natin na bawal talaga yung political dynasty. Pero through the years, nagiging ano na ito, nagiging talamak yung political dynasty sa ating mga pwesto, sa iba't ibang office sa ating gobyerno, no? Kaya tayo po ay nananawagan na sana yung sa mga kapwa naming kandidato ay mapirmahan itong panata na ito dahil yung political dynasty po ah, pag-aalis ng oportunidad sa mga kandidato na gusto rin namang manungkulan, na hindi naman sikat, hindi naman mayaman, pero may kakayanan din naman na maglingkod, maging senador, etc. Katulad ng mga Makabayan na wala kaming political dynasty, hindi kami belong sa political dynasty. Yung iba rin nating mga kandidato ay ganun din. Kaya talagang gusto natin na maipatupad na yung sa constitution natin sa pagbabawal ng political dynasty. Kaya kami ay magpa-file ng disqualification din, no? Kasama ng aming mga organisasyon doon sa mga talagang matagal na ng mga political dynasty dito sa ating bansa. Mhm. Yes, ma'am. Siyempre, may mga nagsasabi din, naririnig po kami, and komento po nila, okay lang naman daw etong ang political dynasty as long na may nagagawa sa gobyerno. Ano pong masasabi natin dito? Well, tignan natin may pag-aaral kasi ang mga eksperto. Mas malaking political dynasty sa isang lugar, mas mahirap ang mga mamamayan, no? May mga pag-aaral na ganyan. Kaya kung sinasabi rin nila na kami ay binoboto, well, wala na kasing pagpipilian, yung oportunidad, yung platform para sa mga iba pang mga kandidato ay hindi na ibibigay o hindi pantay. Kaya talagang talagang wala nang check and balance kasi kapag lahat isang pamilya na lang yung nandoon sa isang probinsya, 'di ba? Si nanay gobernador, si tatay ay vice governor, yung mga anak nasa district, iba pa na mga councilors. Kaya paano yung check and balance, no? At paano yung oportunidad naman sa ibang mga tao na meron namang kapasidad na magtrabaho at maglingkod din sa bayan. Ayan, ma'am. Ma'am, maraming salamat, and any message na lang, ma'am, sa ating mga kabombo dito sa syudad ng Baguio and within the Region Cordillera. Any message at your end, ma'am? So, well, oo, salamat parang first time ko dito Mhm. sa Bombo Radyo Baguio. Maraming salamat sa pagkakataon sa ating mga botante, no, sa ating mga registered voter. Sana pag-aralan po ninyo yung track record, plataforma ng mga lumalapit sa inyo ng mga kandidato, ano man pong pwesto 'yan, at sana maiwasan din po natin yung political dynasty para magkaroon naman ng check and balance sa ating gobyerno, no? At yung ating pag-unlad ay marating po natin. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po. Ayan po si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro.